Nang unang beses na masilayan ni Cassie ang mga mata ni David, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. For the first time in her spoiled, sheltered and easy life, she fell in love. Kaya nga kinulit niya ang ama na ipasok siya bilang sekretarya ng binata. Iyon ay sa kabila ng katotohanang pag-aari nila ang kumpanyang iyon. Mariin ang pagtanggi ni David. I don't have any intention of working with a Barbie doll-looking girl whose major concern is how not to break her nails. Tumaas ang kilay ng dalaga. Huh? Kasalanan ba niya maging maganda? She graduated at the top of her class, kaya alam niya na kaya niya ang maging sekretary nito. Hindi susuko si Cassie. Ipapakita niya kay David that she was matured enough for the job and for his love, at gagawin niya ang lahat para mapaamo ang aruganteng binata. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nakatingin sa labas ng bintana si Cassie habang tumatakbo ang sasakyan. Huminga siya ng malalim. Nangihina pa rin ang tuhod niya. Nang nakaraang gabi ay hindi siya halos nakatulog dahil sa pag-iisip kung ano ang mangyayari sa araw na ito sa korte. Ngayon didinigin ang Declaration of Nullity of Marriage. Ano bang ikinatatakot mo? Sabi ni Sarah sa pag-uusap nila sa telepono noong nakalipas na gabi. Formalidad na lang ito. Tama ang kaibigan. Nagtapos ang kasal na ito 5 taon ang nakaraan. Wala pang 1 taon matapos ang formal na seremonya. Ngayon lang nila haharapin ang pagpapawalang bisa ng kasal dahil mula nang maghiwalay sila, ay ngayon lamang bumalik ng Maynila si David. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng kaba dahil ngayon lamang ulit magtatagpo ang landas nila ng lalaking simula noong huling araw na magkasama sila. Bago ang araw na ito ay mga abogado lang nila nag-uusap. Kung kaya't wala siyang ideya kung ano ang mangyayari. Buti sana kung maayos silang naghiwalay o kung nagkaroon sila ng proper closure sa relasyon nila bilang mag-asawa. But they never had that. A tragedy ended the relationship. Cassie was 22 years old then. It had been 5 long years, pero malinaw na malinaw pa rin sa isip niya kung paano sila nagsimula ni David. Oh, bakit hindi ka pa nakabihis? Tanong ng daddy niyang si Architect Lucio Bautista nang pumasok si Cassie sa breakfast room. Nakasuot pa rin siya ng pantulog. Malilate ka sa trabaho mo, anak. I quit my job. Kaswal na anunsyo ng dalaga bago umupo sa silyang katapat ng kinauupuan ng kanyang ina. Umabot siya ng isang tinapay habang sinasalina ng kape ng uniformadong maid ang tasa sa tabi niya. Sabay na tumingin sa kaniya mga magulang. Honey, si Mrs. Soledad, ang mami niya, ang unang nagsalita. Malumanay pa rin ang boses nito. Bakit naman? Anong nangyari? Walang gaanong diplomasyon ang daddy niya. Matapos ay nagtaas agad ang boses nito. You what? Tanong nito. This is your 5th job in a year. Pang-anim iyon actually. Kung ibibilang iyon sa isang trabaho kung saan nag-walk out siya sa unang araw pa lang niya sa opisina pero wala siyang balak itama pa ang impormasyon ng ama. Pero dad, mas masama naman kung mananatili ako sa isang trabaho na hindi ko talaga gusto, di ba? Katwiran niya. Hindi nabawasan ang pamumula ng mukha ni Mr. Castillo, pero mas mababa na ang tono ng boses nito nang muling magsalita. Ang problema sa'yo ay hindi mo na natututunang magtiyaga sa kahit anong bagay. You don't even try. Parati mo na lang iniisip na kailangan ng mundo ang makibagay sa'yo? Daddy, ano ba? You're being melodramatic? Lihim siyang napakagatlabi pagkasabi niyon dahil muling tumaas ang boses ng kanyang ama. That's it? I am giving you exactly 10 minutes para magbihis. Maautoridad na saad nito. Why? Muntik nang matapon ng kapeng iniinom niya pero nakuha pa niyang magtanong. Sasama ka sa akin. Mula ngayon ay magtatrabaho ka na sa kumpanya natin kung saan kita makikita. At mauobserbahan kung paano ka magtrabaho. Napapanahon na para matutunan mong patakbuhin ang sarili nating negosyo. But dad, protesta ni Cassie. Alam ng ama kung gaano niya kaayaw ang ideyang magtrabaho para dito. 9 minutes? Ano ba, dad? Reklamo niya. Tumingin si Cassie sa mami niya for support pero nagkibit-balikat lang ito. Klaro sa mga galaw nito na hindi siya nito papanigan this time. Cassie, kapag hindi ka pa ready sa loob ng 9 na minuto,
Dadalhin kita sa opisina ko na ganyan ang suot mo. Babala ni Mr. Castillo. Sasama ka sa akin. Gusto mo man o hindi. Dahil noon lang siya kinakausap ng ganoon ng ama, hindi pa rin niya nare-recognize ang extent ng pagkagalit nito. Kaya nagsasalita pa rin siya at hindi pinapansin ang warning na tahimik na ibinibigay ng ina sa kanya. Daddy, hindi mo ako pwedeng piliting magtrabaho kung ayaw ko. Namisi ito. Anong hindi? Then watch me. Kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, I'm throwing you out of my house with nothing. Kundi iyang damit na suot mo. No cars, no allowances, no credit cards. You can't do that to me. Malakas na tutol ng dalaga. Maniwala ka kasi. Kaya ko at gagawin ko kung iyon kung kinakailangan para maiayos ang buhay mo. Muli itong tumingin sa relo. Now, you have exactly 7 minutes. Alam ni Cassie na talo na siya sa argumento nila ng kanyang ama. Walang salita na tumayo. At lumabas ng breakfast room. Umakyat siya ng hagdan na tinungo ang silid. Kinumbinsin niya ang sarili na temporary lang iyon. After all, hindi naman siguro magtatagal ang galit ng daddy niya. Dadaanin niya sa lambing tulad ng dati. Sigurado siyang kapag humupa na ang galit nito, ay papayag itong maghanap siya ng ibang trabaho. Kaya naman in record time of less than 7 minutes, ay nakapag-shower na siya at nakapagbihis. Isang slip-on dress at medium-heeled sandals ang isinuot niya. Nagbaon siya ng matching accessories para isuot iyon pag nasa kotse na siya. Buti na lang at hindi niya kailangan mag-makeup, blush at lipstick lang ang inilalagay niya sa mukha. Matagal na siyang hindi nakapunta sa opisina ng ama. High school freshman pa siya noong huli siyang mapadpa doon kung tama ang pagkakaalala niya. Sa buong biyahe patungo roon ay hindi nag-uusap ang mag-ama. Sanay na nagbabasa ng dyaryo ang kanyang daddy kapag nasa sasakyan. Siya naman ay wala sa mood makipag-usap. Nagsalita lamang ang ama na mag-park na ang sasakyan sa harapan ng 4-story building na nagtataglay ng pangalan nila. Matatagpuan niyon sa Makati Road Extension. Bumaba siya ng sasakyan kasunod ng matandang lalaki pero tumigil siya para tingnan ang kapaligiran. Heto ang sinasabi ng daddy niya na magiging kanya balang araw. Isang mababa pero perfectly structured building with equally perfect landscape design. Tama lang yun. After all, isa ang kumpanya nila sa pinakamalaking real estate developer sa bansa. At ang building na yon ay isang showcase nang pwede nilang gawin kahit may mga limitations ang lokasyon. Sa kabila ng pagkainis, nakaramdam pa rin siya ng pride para sa magulang. Her dad was a self-made man. Mula sa isang lower middle class family, dahil sa sipag at tiyaga ay nakuha nitong umakyat ng estado sa lipunan at maging isa sa pinaka-iginagalang na businessman at architect sa Pilipinas ngayon. Subalit sa kabila ng kasalukuyang antas nito sa lipunan, frustration nito ang nag-iisang anak. Si Cassie ay hindi makapagdesisyon kung ano ang balak gawin sa buhay. She had always excelled in academics, pero 3 beses siyang nagpalit ng kurso sa kolehiyo. Nang sa wakas ay makagraduate siya sa kursong Communications, ay hindi niya alam kung ano ang gustong trabahuhin. Hindi mo naman siguro iniisip na umuro ngayong nandito na tayo. Bukaw ng kanyang ama. Tinignan nito ni Cassie. Please, put it on record that I am doing this under your respect. Tinalikuran siya nito pero may narinig siyang tunog na parang tawag mula sa ama. Ang office ni Mr. Bautista ay nasa 4th floor ng gusali. Naroon din ang buong Finance and Administration Office at ang main conference room. Sa 1st floor ng building ay matatagpuan ang Sales and Marketing Department. Sa 2nd floor, makikita ang Architecture and Design Department at 3rd floor naman ang Engineering Division. May dadaanan lang ako sa 3rd floor. Paliwanag ng daddy niya matapos pindutin ang level na iyon sa elevator. Okay, Dad. Matabang na sagot ni Cassie. Sumunod lang siya sa paglalakad nito na makalabas ng elevator. Hawak niya ang handbag na light blue rin ng tulad ng damit at sapatos niya. Balak sana niyang mag-complain dahil sa bilis maglakad ng daddy niya nang mapatigil siya sa tapat ng isang nakabukas na pinto. Magulo pa ang silid. May mga kahon na nasa paligid. Parang naglilipat pa lang doon. Pero hindi iyon na nakatawag pansin sa kanya. Kundi ang tao sa loob niyon na seryosong pinag-aaralan ang nakalatag sa blueprint sa lamesa. Nakaupo ito sa gilid ng table. Magulo ang buhok. Nakasuot ito ng white polo shirt at maong pants. Ang lalaking iyon na yata ang pinakagwapong lalaki na nakita niya sa kanyang buong buhay. Malamang ay naramdaman nito ang presensya niya. Iniangat nito ang mukha mula sa pinag-aaralang blueprint at tumingin sa kanya. Those eyes.
Pakiramdam ni Cassie ay tumigil ang mundo nang magtama ang mga paningin nila. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Nakalimutan niyang huminga pero naalala niyang ngumiti rin. Cassie, let's go! Kung hindi pa niya narinig ang boses ng kanyang ama, ay hindi siya matitinag. Bago humakbang para muling sumunod sa ama ay tiningnan niya ang pangalang nakasulat sa pinto ng silid na iyon. David Monteverde, Chief Engineer. Masyadong bata ang itsura ng lalaki yun para maging chief ng kahit ano. But she liked his name, David. Let me see. Saan kaya kita pwedeng ilagay? Nag-iisip na tanong ni Mr. Bautista. Sa ibabaw ng table. Pwede akong centerpiece, sabi ni Cassie dahil pakiramdam niya ay para siyang flower vase na pinag-iisipan kung saan ipapatong. Hindi siya pinatulan ng ama. Bagkus ay inangat ang telepono. Miss Santiago, can you please come here at my office? Tumingin sa kanya ang daddy niya nang maibaba nito ang telepono. That's the HR manager. Pinapunta ko na rito para malaman kung saan may bakanteng posisyon. Of course, gusto kong magsimula ka sa entry-level position. Of course. Narinig nito ang sarcasm sa kanyang sinabi. Cassie, tandaan mo, para sa ikabubuti mo rin ito. Sure, Dad. Mas iinit pa sana ang ulo ng dalaga nang may naalala siya. A certain guy in white polo shirt and jeans flashed into her mind. Nag-iba bigla ang tono niya. Dad, if you really want me to learn things, gusto ko magsimula sa engineering division. Alam niyang halos wala akong alam sa business natin. From there, I will learn the basics, like how to build things and all that stuff. Bahagyang nagtaas ng kilay ang ama sa sinabi niya, pero napigilan ito sa pagsasalita nang makarinig sila ng mahinang katok sa pinto. Come in. Utos nito. Pumasok sa opisina ang isang slightly familiar figure ng HR manager. Miss San Diego, have you met my daughter Cassie? Tumingin ang babae sa kanya. Yes, of course. But that was a long time ago. Batang-bata pa siya noon. Mabuti naman at napasyal ka ulit dito after such a long time, Cassie. Nakangiting sabi nito. Yes. Si Mr. Bautista muli ang nagsalita. Pero hindi siya. Pumapasyal lang ngayon. She is here to join the company. Ang sinabi ko nga sa kanya, gusto kong magsimula siya sa entry-level position para mas ma-appreciate niya ang kumpanya. Saang department bang merong opening? Parati na bang may opening ang sales? No. Mariing tanggi ni Cassie. Anything but that? And no accounting either, please? Nag-isip muli ang HR manager. Merong opening sa architecture and design department, pati sa engineering division, pero napabilis muli ang pagsingit niya. As I was telling Daddy, a job at the engineering division is fine with me. Tumikim ang ama niya. Nag-alangan si Miss Santiago. Pero kung hindi ka engineer, administrative assistant lang ang bakanteng position. Napalunok siya. Secretary? Well, parang ganoon pero mas pinalaki ang functions. Paliwanag nito. We have a newly promoted chief engineer at naghahanap pa kami ng assistant. Humarap ito kay Mr. Bautista. Sir, do you remember Engineer Monteverde? Nang marinig ang pangalang iyon, hindi na napigilan ni Cassie ang sarili. That's it! I think I will be perfect for him. Sabay tumingin ng dalawa sa kanya nang marinig ang sinabi niya. Sorry, ang ibig kong sabihin, I will be perfect for the job. Nginitian niya ang ama. Daddy, sige na. Tiningnan siya ng kanyang ama. Wala nang gaganda pa sa ngiti ng anak kapag may gustong hilingin. Hindi nito maipaliwanag kung bakit biglang naging enthusiastic siya na magtrabaho sa engineering division. There was something fishy in the way Cassie's face suddenly lit up. Pero masyadong natuwa ang matanda dahil sa wakas ay sumusunod ang dalaga sa gusto nito para mag-speculate pa ng kung ano-ano. Bukod pa roon, hindi nito alam kung kaya nitong panindigan ang banta sa kanya. Mainit lang ang ulo nito kanina, pero ang totoo, his daughter could easily twist him around her little fingers. Sa isang banda, masasabing isang maliit na tagumpay ang pagpayag ni Cassie na magtrabaho sa kumpanya. Ano man ang kanyang dahilan? Ano ang mangyayari sa pagtatrabaho ni Cassie bilang assistant ni David? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.